Good morning, good morning, good morning mga ka-stroke at sa mga kapwa ko dyan, stroke survivor. Yan. Tagal natin hindi nag-vlog. Na mali, almost 2 years yata ako hindi nagba-vlog. Puro ano lang, puro, puro ano siya, yung kanta. Ay, pumupunta sa mga kapwa ko small YouTuber, mga kasama ko dyan sa Dalit Soward, syempre, Nanay Mopant, mga kung sino-sino, mga tito, ate, yan, mga nadyan. Medyo masama pa kalasa natin. Um, Tatanong ko lang kung sa mga kapwa ko ka-stroke, naranasan nyo bang na stroke na kayo, tapos dilagnat kayo na trangkaso na medyo talagang hinang-hina ang katawan nyo. Dahil sa part ko, dahil naranasan ko, ngayon ko lang naranasan ng ganito. Katagal ang aking ang aking lagnat. Umabot na siya ng 3 days. Dahil ulan dito sa atin, no. Yung hindi natin mapigilan, may bibilin tayo sa tindahan, kailangan nating pumunta ng tindahan na piyasan tayo. Kaya tayo ay nilagnat. Talagang hirap. Lalo na may stroke kayo, may mahina pa ang inyong affected area. Masasama pa ng lagnat, talagang mapakahirap ng mahina ng iyong katawan. Pero kailangan mong bumangon. Siyempre, prepare ng pagkain ng mga ng anak. Siyempre, yan. Prepare pa na pwede naman nilang gawin. O nagagawa naman nila. Pero nandun pa rin yung ating presensya. Siyempre, pag mali ang kanilang ginawa, tayo nang gagawa. Pero hanggang sa kaya, pinagagawa ko siya. Kaya pagka ako may sakit ganito, halimbawa may sakit, ganito kung sa ako, halimbawa, ligpit na niyo yung pinagkainan, walisan niyo yan, yung sahig, mga ganon, punasan niyo ang lamesa, yon ganon. Madali ang gawain lang naman. Siyempre, pagka tayo naman narito, tulad ko, nakakatayo na tayo, pag-uli-uli ng kaunti, ginagawa ko na yung dapat kong gawin. Pero pagdating baka bukas, maging okay na tayo, maglalaba na ako, mga ka-stroke. Maglalaba pero washing machine. Di natin kaya magkusot dahil tayo nga ay stroke survivor at right hand pa ang affected. Siya po ay kaya po siyang bumuhat, kaya po siyang mga 5 kilos at ako nga po pala ay 5 years ng stroke survivor. Magsi-6 na this coming October po. Yan. Medyo mahina pa siya. Mga nasa 85% na po. Dahil yung iba, yung kasabayan ko, 5 years na din, ang kanyang kamay niya, hindi pag humawak, hindi na makabitaw. Yun po ang kanyang, siguro ang natamaan sa kanyang sobra ay kamay. Sa akin po, kamay at paa. At ako po ay hemorrhagic, kaya medyo talagang manhid pa itong part ng kung affected ko itong right side ko. Talagang affected pa siya. Talagang naramdaman mo pa yung spasticity niya, paninigas niya, yung ano pa, yung spasticity. Naninigas. Talagang pag nanigas,
Hindi naman siya katulad ng dating pag nanigas, kailangan kong ipahinga, kailangan kong tumigil. Ako pagka may spasticity, kaya kong ilakad, kaya ko siyang igalaw. Hindi na katulad ng dati na hindi ko siya maigalaw. Talagang masakit. Ramdam na ramdam mo yung sakit. Ngayon, yung sakit, kaya mo na. Kaya na nating gawin. Kaya nating namnamin ang sakit. Sabi nila, maganda daw yung may sakit. May sakit na nararamdaman dahil ramdam mo ninyo na gumagaling. Tayo-tayo na siya. Pero pagka ito hindi na sumakit, at hanggang doon na lang, siguro yun ang peak niya. Hanggang doon na lang yung peak niya. Siguro kaya ko pa itong hanggang 90%. Dahil hindi ko naman may masasabing yung mga A100 dahil hindi na malabo na daw yun, sabi ng neuro ko. Mga nasa ano na lang tayo, nasa 90 or 85. Akala ko nga ito na yung peak dahil parang wala. Pero pag ako nag-exercise, pag ako naman nagwa-walk may ramdam ko talaga may pagbabago. May pagbabago, meron siyang nababago. Hindi na ganun lang. Pero kahit maliit may nababago talaga. Kaya tuwa ako na rin po yun. At syempre, hindi na naman tayo makapagbalik sa trabaho dahil almost 6 years na. Hindi na tayo makakapagtrabaho. Kaya asa na lang po sa pension, syempre, sa ating disability pension. Meron na po ako noon. Total na kada yearly, report kayo sa SSS na sa katunayan na buhay pa kayo. Dahil yun po ang kanilang pinakapalatandaan pagka kayo ay hindi na bumalik. Ibig sabihin ay yung deads na. Kaya kailangan ninyong pakita at magawa yung kanilang pinagagawa. Mabibipirman lang, may sasagutan lang kayo, bibigyan yung bago bibigyan kayo ng stub. Yung stub na yun ang ipakikita ninyo sa next year na pagbalik ninyo sa SSS. Yun po. Then ito nga po, bumalik na ulit tayo sa pagbablog. At pag tayo po ay gumaling na, hindi babalik na ulit po tayo sa pag-exercise. Siyempre, medyo po ako po ay tumaba. Pero hanggang doon lang po ang aking laki, hanggang 65 kilos. Dati po akong 57. Nilagyan ko po ng 65 na hanggang doon lamang para hindi na siya lumaki masyado. Dahil siyempre naglalakad po tayo, nagwa-walking po ako. Pagka hindi na ulan, nagwa-walking po ako dito sa amin. Hindi na po doon sa park na dati. Nasa park to tayo, hindi na. Pero ganun din, para ding oval po siya na maluwang na pwedeng paglakad papunta sa karsada, pabalik dito sa chapel. Yun. Mga ilang beses ba? Naka-4 na beses balik-balik po ako. Ganun. So, yun nga. Sabi ko lang po. Yan nga po. Kung kayo po ay nakakaranas, comment nyo na lang po kung kayo po ay nakakaranas ng yung mga kapwa ko stroke survivor na hinang-hina kayo, na pati yung hindi affected mahina, kaya hindi kayo makatayo, hindi kayo paglakad dahil mahina
babagsak po kayo kung kayo po ay nakakaranas ng ganun. Comment nyo na lang po at kung ano po ang inyong ginawa. Ako no, ang ginawa ko na lang po ay ipinahinga ko ng maghapon para po magkaroon ng lakas. Yun lang po ang ginawa. Siyempre, uminom po ako ng gamot para sa lagnat. Siyempre, yung ating maintenance po para sa stroke. At kakaunti na naman po ang aking maintenance. Ang maintenance ko lang po ay aspirin para hindi lumapot po ang dugo at saka losartan para hindi na po tumaas ang ating dugo. At tumaas ang ating BP. Yun naman, sa dugo at sa BP, blood pressure natin. Yun po ang aking maintenance na ngayon. Siyempre, salamat kay God. Tayo ay patuloy na ginagabayan. Kaya, yun lang, mga ka-stroke. So, paano? Hanggang dito na lang. Bye-bye muna. At tune in na lang po kayo sa susunod kong vlog. Bye-bye.